ang Department of Agriculture, isinusulong po yung plano na ibalik yung ilan sa mga pangunahing kapangyarihang regulasyon ng National Food Authority sa ating bansa. Ano pong reaksyon niyo po dito, Sir Leonardo? Opo, dapat certain powers na nahawak ng NFA nung bago po nagkaroon po ng rice tariffication law, ay dapat talaga ibalik. Kaya po nung yung paglilisensya ng mga traders, mga bodega. Kung sa bagay, nagkaroon po ng recent amendments sa rice tariffication law. Ito lamang pong nakarang Disyembre. So medyo yung mga functions na yon ay naibalik po sa NFA. Ngunit meron pong ibang mga kapangyarihan na dapat po sigurong ibalik din. Kaya po nung yung maging mas aktibo po yung pamimili po nila ng palay sa presyo po na makakatulong po sa mas maraming magsasaka at sa magandang presyo. Yung nga lang just din, dapat lagyan po ng mga kumbaga safeguards para hindi po maabuso yung dati pong nangyari po sa NFA. Kaya po ngayon, merong mga nagmumungkahi na payagan na naman ang NFA na magbenta po ng kanilang bigas at idadaan po sa mga retailers, sa mga palengke. Maaring po yun, makakabuti po yun dahil kung mas marami po ang mga distributors po magbibenta po ng NFA rice, mas marami pong mga mamamayan natin ang makaka-avail ng mas murang bigas mula po sa NFA. On the other hand, meron din pong mga abuso nangyari noon na ang ginagawa po ng ilang mga nagsasamantalang mga retailers, nabibili po nila yung bigas ng NFA sa murang halaga, kaya lang, hinahalo po nila sa kanilang mga commercial stocks. So hindi din po nakikinabang yung mga consumer ng mas abot kayang bigas po mula sa NFA. So dapat nagkaroon po ng mga safeguards para hindi na po mangyayari itong magkaroon. How about po yung pagbibigay po ng kapangyarihan po sa NFA, Sir Leonardo, na direktang pong mag-import po ng bigas sa ibang bansa? Dapat po kanyan. Pag-aralang mabuti yan, sa ngayon kasi, Bombonchasen actually, dito po sa amenda sa rice tariffication law na naipasa po noong December lang po, noong 2024, pinapayagan po hindi po ang NFA, kung hindi ibang mga ahensya po ng nasa ilalim po ng Department of Agriculture na government corporations na umangkat po ng bigas bilang pinakahuli o emergency resort. Pag nagkaroon siguro ng pagkukulang ng supply ng bigas, masyado pong mahal na ang bigas at hindi po kayang punuin ng mga magsasaka natin, mga farmers cooperatives at private sector. Ito pong mga problema ito. Pinapayagan po ng amendment sa RTL law na last resort on a government-to-government basis, pwedeng umangkat po ang attached corporations sa ilalim ng DA mula po sa ibang mga bansa. Right now po, ang pinapayagan yata na umangkat, if ever, nakakailanganin ay yung pong Food Terminal Incorporated at saka yung Planters Products Incorporated. Pare pong po yan. Kontrolado po ng Department of Agriculture.